Honda CB150X 2024 model. Ang big bike looking ni Honda na under 150cc category. Bibili ka na ba? Panoorin mo muna ang 5 pros and cons sa motor na ito. Let's go! Roll intro! Ang motor na ito ang pinakabatang kapatid ni Honda CB500X under 150cc category. But even so, kuwang-kuha niya pa rin ang signature big bike looking nito. Para sa mga nagpaplanong bumili nito, bibigyan namin kayo ng 5 pros and cons. Disclaimer lang, these ideas are based sa mga feedbacks ng mga Honda CB150X owners. And let us start sa 5 bagay na di ko gusto sa motor na ito. Number 1, mahina ang headlight nito. If naka-LED ang headlight, ay need nyo paling magpakabit ng MDL kasi not enough ang buga ng ilaw sa gabi for safety purposes. Pangalawa, since pang adventure bike ang motor na ito, mas maganda kung ginawang dual sports tire ni Honda ang mga gulong para mas mag-complement sa purpose ng kanyang body design. Pangatlo, mababang side stand. Of course, pag sinabing adventure bike ay natural na mataas talaga yan, so it will be justifiable kung mahaba din ang side stand. Pero maikli lang ito. So parang feel mo na parang matutumba siya whenever naka-side stand ito. Pang-apat, walang hazard lights. Siguro para sa iba okay lang na wala pero malaking tulong kasi ang hazard lights, especially if may emergency ka or nagka-aberya ka sa daan. Panghuli, for a price of 173,000 pero wala siyang masyadong advanced safety features like ABS or anti-lock braking system, traction control or sleeper clutch. Medyo pag-iisipan ko ng mabuti ito, no? Pero kung trip mo naman talagang mag-adventure bike, why not, di ba? Paalala ko lang, etong mga cons na nasabi natin ay pwede naman siyang remedyohan, no? Especially if meron kayong extra budget, so manageable pa rin ito. And so, let us proceed sa 5 bagay na nagustuhan ko sa motor na ito. Una ay ang kanyang malaking gasoline tank. Meron itong tangke na 12 liters of gas, so medyo malayo nang marating sa full tank nito without worrying na baka maubusan ka sa daan. Pangalawa, meron itong better suspension system. Ang front suspension nito ay naka-Showa inverted fork suspension at sa rear naman ay naka-rolling suspension. Kaya maganda ang comfort na naibibigay nito during sa rides. Pangatlo, meron itong lightweight na body. In spite sa pagka-big bike looking nito, di mo akalain na lightweight lang pala ito. Kasi meron lang itong 140 kilograms. Unlike sa ibang adventure bike, so di siya ganoon kabigat when it comes to handling management. Pang-apat, very nimble at magandang handling. Even mataas ang bike na ito pero talagang napakaganda ng handling nito especially during cornering, di ka bibiguin. Meron siyang little vibration pero manageable naman. Panghuli ay ang kanyang overall design. Nag-iisang tunay na adventure bike talaga sa larangan ng 150cc category. Panalo ang kanyang design dahil talagang mapagkakamalan mo talaga siya na big bike dahil majority ng parts na ito galing sa fairings, skid plate, handlebar, etc. ay galing talaga sa big bike tulad ng Honda CB500X except sa makina, ha. At yun yung mga 5 nagustuhan ko sa bike na ito. And like I said, kung hanap mo talaga ay pang-adventure bike at sa murang halaga, itong Honda CB150X ang may re-recommend ko. When it comes to looks, panalo din ito dahil talagang big bike looking siya at quality for overall design. At talagang ito lang nag-iisang tunay na adventure bike sa 150cc category niya. Kaya hands down ako dyan. Kayo sa tingin nyo, sulit ba sa inyo ang bike na ito? Comment nyo nga sa baba at babasahin natin yan lahat. Hanggang dito na lang, kita-kita sa susunod. Ride safe po sa ating lahat.